Miss Jessica Jane? Yes? Automatiko ang ginawang pagsagot ni Jessica pagkarinig niya sa kanyang pangalan. She's designing a bouquet of flowers today kaya medyo abala siya. Saglit lang sanang sulyap na kanyang gagawin dahil may nahabol siyang oras, pero natigil ang kamay niya sa ginagawa na makitang may dalang isang pasor ng nutmeg geranium. Ang lalaking sa tansya niya ay tumawag sa kanyang pangalan. Ikaw po ba si Ma'am Jessica, ma'am? Pakipirmahan lang po itong slip. Tango lang ang kanyang naging sagot dahil parang napaka-funny lang talaga ng sitwasyon. May sarili siyang flower shop yet bulaklak pa rin ang ipinadala ng kung sino man nakaisip nito. Out of curiosity, she faced the delivery guy to ask, "Sino nagpadala? May I know who the sender is?" "Nako, pasensya na po ma'am. Sabi po kasi na nagpadala ayaw niya pong pasabi ko sino siya. Basta makikilala mo daw po siya kapag nabasa mo na yung card na nakaipit." Tiningnan niya agad ang bulaklak. May nakaipit nga na note doon. Nagpaalam ng delivery boy matapos siyang mapirmahan ng slip. Total naman, binalot na siya ng matinding kuryosidad sa pa-mystery effect ng sender. Kinuha niya agad ang nakaipit na card matapos ilapag ang bulaklak sa mesa. Sumikto ang kanyang puso matapos buksan at babasa ang nakasulat doon. "My lady, I assume that you know very well the message that I want to convey to you. I'm not really an expert in terms of this kind of cringy stuffs. This is my first time so I did my research to be at least become sort of romantic. After a lot of thought while looking for an appropriate flower that suits on what I really want to say, this stand out among the others. I hope you like it and my hidden message." Ewan basta daman niya ang kilig. Hindi niya lang sigurado kung saan basta siya kinikilig. Sa sulat kamay ba nito? O di kaya sa nakatagong mensahe na tinutukoy nito? Dahil nga mahilig siya sa bulaklak, alam niya ang ibig sabihin ng bulaklak na ipinadala nito. It means I hope to meet you again. Please don't say no. Kunwari ka pa, Jessica Jane. Aminin mo na lang kasi ang dahilan na mas nakapagpapakilig sa'yo. Kunwari ka pa eh. Panunokso ng maliit na boses sa kanyang utak. Nakagat niya ang pangibabang labi. Kahit naman kasi maganda nakasulat sa card at maganda pa ang meaning ng bulaklak na pinadala. Kung hindi niya gusto ang nagpadala, mararamdaman niya kaya ang tila maiihina sa kilig na relasyon ngayon? She covered her face with her palm. Wala na, endgame na. Uminit na ng husto ang kanyang mukha. Paniguradang mapapansin ni Myrna ang parimula niyon. Diyos ko naman kasi, bakit may pa-finger heart pa nakalagay sa tabi ng initials ng pangalan na nagpadala? Para tuloy siyang bulate na binudbura ng asin. Namimilipit siya sa kilig. Pinipigan na lang magsisigaw sa saya. "F.A.? Ay, Diyos mio!" Naiusal na Jessica dahil sa pagkagulan. Para tuloy bigla siyang hiniwalay ng kanyang kaluluwa sa biglang pagsulpot ni Myrna sa kanyang gilid. Natambal niya ang balikat ng kararating lang na babae. Kararating nga lang ba? O kanina pa ito doon? Sa pag-iisip, hindi niya namalaya na pinupulot na pala nito ang card na hindi niya alam na hulog pala. Bigla'y lumayo to sa kanya at saka ito mala demonyong umisi habang iwinawagayway sa kanya ang card. Hindi pa ito nakontento at bubuklatin pa yata ng makulit na babae para masahin na nakasulat doon kaya't no choice siya kundi hubarin ang kanyang sapatos para ibato sa direksyon nito. Sapol. Sapol na sapol, ang mukha ng bagong dating. Hindi pa yata sa salitang pagkagulat ang nararapat itawag sa nararamdaman niya ngayon. Paano ba naman kasi? Nakayuko pala agad si Myrna na makitang ibabato niyang sapatos kaya't ang lalaking nasa likuran nito na may mahiyaing ngiti sana na ibubungad, ngayong hawak-hawak ng ilong nitong dumurugo. Napalakas nga yata ang ginawa niyang pagbato. Nagkalasog-lasog yata ang maliit na buto nito sa ilong. Naku, pasensya na po kayo. Nagpapanik na paghingi ng paumanhin ni Myrna habang dinadaluhan ng nasaktang lalaki. Jessa collected all her senses kasi parang naninigas pa ang kalamnan niya sa pagkagulat. Mabutit ilang sandali lang gumalaw na ang kanyang mga paa. Diretsong tumungo ang mga ito papunta sa kanyang table at kinuha niya doon ng tissue. Dali-dali siyang pumunta sa entrada ng flower shop. Walang babalang hinawakan niya ang bisig nito para sanurin at paupuin ito sa stall. Siya na mismong nagpunas ng dugo na lumabas sa ilong nito. Patuloy pa rin ang pagdaloy kaya kumuha na naman siya ng panibagong tissue para iharang at mag-absorb ng nosebleed ng lalaki. Napigil niya ang paghinga nang bigla'y ginagap nito ang kanyang kamay, saka yun pinisil ng marahan. "Okay lang ako, kumalma ka na, you're trembling." Sa sinabi nito'y nabaling ang tingin niya sa kanyang kamay. Tama nga ito, nanginginig nga siya. Siguro dahil sa kanyang magkahalong pagkabahala at paninisi sa sarili. Kung bakit pa kasi napaka-Amazona niya minsan, ayan tuloy nadamay pa to sa kalokohan niya. Hindi mo naman kasalanan.
May pagkatanga lang talaga ako minsan. Dapat sana naging mindful ako, edi sana nakailag ako sa pagbato mo. Ang lakas mo palang tumira ha, ang galing. Hindi tuloy alam ni Jessica kung praise ba iyon o inaalas ka lang siya ng lalaki. Dapat ba siyang magpasalamat o dagdagan na lang niya ang pagdurugo ng ilong nito hanggang mamutla na ito at maghingalo? She sighed heavily and tried to calm her nerves. Okay ka lang ba talaga? Gusto mo ba isugod na lang kita sa ospital? Wag na. Nosebleed lang naman to. Mawawala din to kaagad. Ay nako, hindi. Hindi naman talaga yan ang inaalala ko. Ang gusto kong sabihin, ang nosebleed kasi, mawawala agad pero ang grabing pagkaalog ng utak mo, yan ang dapat natin ipacheck. Sa tingin ko, lumalala na. Agapan na natin. Inirapan niya ang nakangising lalaki. Aba, tuwang-tuwa pa talaga ito. Dahil sa inis, pinisil niya ang ilong nito. Halatang di nito inaasahan yon kaya napaigik ito. Bago pa man ito mahawakan ang kanyang kamay, kumaripas na siya ng takbo, pabalik sa pwesto niya kanina. Anong ginagawa mo rito? Mahinhing tanong niya. Kabado 20 siya dahil unti-unti nang lumalapit sa kanyang pwesto ang binata. Hindi ko rin alam. Dapat kasi sana tatanawin ko lang ang reaksyon mo mula sa labas. Kaso nakita kong ilang beses pa ulit-ulit ninanakawan ng tingin ng delivery boy. Wala na. Nag-malfunction ang lahat. Napigil ni Jessica ang paghinga. Kumabog ng triple kesa normal ang puso niya. Nawalan ng lakas ang kanyang tuhod na tila naging cotton sa lambot. Ibang klaseng lalaki. Pero pinilit niya pa ring ipakita na hindi siya apektado. Sa panlabas, kalmado lang siya. Kahit ang totoo, kinikiliti na siya na 1,000 beses. Nagbabanggaan na nga yata ang mga paru-parong umuuko pa sa kanyang tiyan ngayon. Ano naman ngayon? Kunwari baliwalang tanong niya. Pwede na sigurong pang best actress ang peg niya ngayon kasi nagawa niya ng ipagpatuloy ang naantalang pagdidisenyo sa bouquet kanina. Pinulot nito ang rosas na sakto rin, kasunod niyang ilalagay sa bouquet. Inamoy nito yon saglit at kinintila ng halik bago ibinigay sa kanya. Doon na talaga siya bumungis-ngis. Baliw! Bumunghalit talaga siya ng tawa. Ay basta, ang cringe lang kasi ng dating ng ginawa ng binata. Kinilig na sana siya nasobrahan lang. Napakamo tuloy sa ulo ang lalaki. Baka matamaan ka ng masamang hangin, oy. Baka ako ba masisi mo kung hindi mo na yung bibig mo, may isara. May ganon palang side ang isang attorney Xavier Montelibano. Natatawa pa rin siya pero pinilit ni Jessica na wag na ipagpatuloy kasi baka maasar talaga to ng tuluyan. Dapat palang bulaklak na lang hinayaan kong magpakilig sa'yo. Bahagya itong sumimangot pero imbes na maawa siya nakitan siya sa itsura ng binata. He is making her heart flutter. Is it even possible? To think na parang naisip pa niya na sana palagi nilang narito si Xavier. She is happy. Genuinely happy. Welcome back. Naiangat na Jessica ang mukha mula sa pagkakayoko. 2 salita lamang yon pero parang hinaplos ang kanyang puso. Banayad ang pagkakasabi ni Xavier kaya ramdam na ramdam niya ang sinseridad nito. Instead of uttering a word of thanks, she gave him a sweet smile. Ngumiti rin to pabalik kaya't nagkapalitan sila ng malawak ng ngiti kinalaunan. Pero nakalimutan niya pala na bukod sa kanilang dalawa at sa mga customers na abala sa pagpili ng mga bulaklak na bibilhin, may isa palang tao na nakasubaybay sa malapelikula nilang eksena. Hindi ito nakatiis kahit naputo lang pagpapalitan nilang dalawa ni Xavier ng ngiti nang tumikim to na may kalakasan. Ni hindi nga siguro tikim na matatawag yon. Ate, ang petals po ng rose ang kinakat mo ngayon, hindi po ang stem. Kung pwede lang sanang batukan niya ni si Myrna ngayon, baka ginawa na niya. Swerte lang talaga to kasi malayo ang distansya nito sa kanya. Di pinalampas ng kanyang tenga ang narinig nang pinipigilang hagikik ni Xavier. Pinagkakaisahan talaga siya ng dalawang to porket hindi siya makarespak. Totoo naman kasi na nagkatalta ang petals ng roses na hindi niya namalayan siyang ginugupit, imbes na ang dahon at ang tangkay. Are you free later? Tumitili ang kalooban ni Jessica sa tanong ng binata. Is he going to invite her for a date? Di siya pinanganak na assuming, pero sa pagkakataong to, parang ganun na nga. Jessica? Is he going to invite her for a date? Pukaw nito sa kanya. Ayaw mo ba? Ay, hindi naman sa ayaw ko kaso hindi niya matuloy-tuloy ang gustong sabihin. Sumisingit kasi sa utak niya ang sagot na, pwede ako. Kahit nga hindi mo na ako iuwi. May napangakuan ka na bang sasamahan mamaya? Mahina ang ginawa niyang pagtango.
May nakaschedule na kasi siyang invitation para sa dinner. Di naman niya yun po pwedeng tanggihan at kanselahin. Pasensya na talaga ha. Okay lang, di mo naman kailangan humingi ng pasensya. It's no one's fault. Hindi lang talaga naging tama ang naging timing ko sa paggaya. Sinundan niya ng tingin ng binata nang nanahimik na ito pagkatapos magsalita. Nakatingin to sa nutmeg geranium na pinadeliver nito. Salamat nga pala para dyan. Sobrang ganda. She paused. Pwede bang sa susunod dito ka nilang bumili na ibibigay mo sa akin? Pandagdag kita ko rin. Birong ani niya at saka tumawa. Kagat ang pang ibabang labi, ngumiti ang napapakamot sa ulong abogado. Parang may gusto itong sabihin base sa pagbukas-sara ng bibig nito. Curious siya sa kung anong gusto nitong sabihin, kaya hindi na siya nag-atubili na tanongin ng binata. Spill it out. Para ng puwet ng inahing manok yung nguso mo sa danas ng pagbubukas-sara. Ano ba yung gusto mong sabihin? Kita niya ang pag-aalangan nito pero buti na lamang natagpuan din ito ang boses. Hindi mo naman kailangang maobliga na sagutin tong tanong ko pero gusto ko lang talagang malaman ang sagot. Ang nagaya ba sa'yo ng dinner, lalaki ba? Jessica mentally laughed. Nilalaro kasi ng karap na abogado ang paggamit ito ng mga salita. Isa lang naman ang ibig nitong iparating. He's fishing for an answer while trying to seem it like she don't need to answer it. Yet she must. Iniisip niya ang tanong nito. Lalaki nagaya sa kanya? Parang ganun na nga siguro although hindi direct na ang lalaki nagsabi. Tumawag kasi si Mrs. Montalibano bago siya nagbukas ng flower shop. Iniimbita siya ng mga ito na doon maghapunan sa bahay. Di naman niya magawang tumanggi, lalo't pinakiusap siya nito sa papa ni Xavier. Lalaki naman ang ama ni Xavier kaya reasonable naman siguro na sumagot siya ng oo sa tanong ng binatang abogado sa kanya. Oo, hindi ko kasi magawang tanggihan kaya pasensya na talaga. She stated the matter of factly. Pwede naman niyang sabihin na in-invite kasi ako ng parents mo para makasama for family dinner kaso ewan ko anong napasok sa isip niya. Siguro dahil naasahan niyang reaksyong nakikita niya ngayon sa mukha nito. Para kasing natalo sa sugalang lalaki. Bigla ang pananamlay ng binata pagkarinig sa kanyang sagot. Unaware ang lalaki na saya ang hatid noon sa kanyang puso. It only means one thing. Ayaw nitong may kasama siyang ibang lalaki bukod dito. Iho, tulog ka pa? Naimulat ni Xavier ng bahagya ang mga mata pagkarinig sa malamyos na boses ng ina. Maikling ungol lamang ang kanyang naging tugon, saka maling pumikit. Para kasing may bara pa ang kanyang lalamunan mula sa matagal-tagal ng pagkakatikom. Mag-ayos ka ha, huwag kang bumaba sa sala na boxer lang ang suot. I invited someone over for dinner kaya dapat presentable kang tignan. Pagkatapos ito yung sabihan, papalayo ng mga yabag ng kanyang butihing ina ang kasunod niyang narinig. Malaki pa sana ang kagustuhan ni Xavier na magmukmok sa silid at sulitin pang oras na naipahinga niya ang buong katawan, lalong-lalo na ang kanyang mga mata. Maghapon na naman kasi siyang nakatutok sa screen ng kanyang laptop pero kailangan niyang bumangon. Nakakahiya naman kung di siya makisalamuha sa hapunan, gayong may ibang tao silang makakasama. Kaya kahit parang isang truck ng garaba ang kanyang katawan ngayon, pinilit niya pa rin bumangon mula sa pagkakahiga. Just like what her mama Stephanie instructed, nag-ayos nga siya. What Xavier meant sa nag-ayos, literal na kung anong sinabi ng kanyang ina. Nagsuot siya ng pantalon instead of boxer lang, tsaka nagdamit din siya. Sa totoo lang kasi, di tulad nung dati, hindi na siya lumalabas ng kwarto kung kinukulang siya ng tela sa katawan. After that nude incident with Isabel, nagkatrauma pa yata ang babae dahil ang bilis nitong nawawala kapag alam nitong nasa malapit na siya. Mindadali niya ang ginawang pag-aayos. Wala pang 3 minuto lumabas na siya sa kanyang kwarto pagkatapos niyang suklay na medyo nagulo ng buhok. Nakayuko siya habang naglalakad papanaog sa hagdan. Nasa panlimang baitang na siya na nahagip ng kanyang tingin, ang bulto ng babaeng kahit nalikod lang nito ang kanyang nakikita ay sobrang pamilyar sa kanya. Sa pag-aakala na baka dinadaya lang siya ng kanyang paningin o di kaya ay sa sobrang pagod, namamalikmata lang siya at guni-guni niya lamang ang lahat. Tinignan niyang muli ang gawin nito matapos kumarap-kurap siya ng paulit-ulit. Ilang kurap ang kanyang ginawa, pero nandoon pa rin sa pwesto nito ang babae. Is she really here? A mixture of excitement and panic suddenly occupied his entire system. Excited siya dahil sa wakas, simula nang huli niya itong nakasama sa bayan, muli na naman silang magkikita. Nagpapanik din siya dahil baka nasobrahan yata ang pagkasimple ng ginagawa niyang pag-aayos sa sarili. If only he knows that Jessica is the one that her mama Stephanie is pertaining to, edi sana nagwisik man lang siya ng kahit isang pisik lang ng pabango. O Xavier, nandyan ka na pala. Halika, dali.
Nakapag-usal talaga ng 15 Ave Maria si Xavier sa loob lang na 1 segundo. Mabuti na lang at magaling siyang itago ang totoong emosyon sa kanyang mukha. Sobra-sobrang kinabahan talaga siya nang bigla siyang lingonin ng kanyang mama Stephanie. Tinawag pa talaga siya nito. Napalungon tuloy sa kanyang direksyon ang pares ng abuhing mga mata. Kamuntikan siyang mapahiya sa harapan nito. Paano ba naman kasi nakaligtaan niyang mayroon pa palang isang hakbang bago marating ang dulong baitang ng hagdan. Pakiramdam tuloy ni Xavier na iapak niya ang kanyang paa sa isang malalim na bangin. Tila ang puso niya nasama sa pagkalaglag. God knows how much he prayed na sana hindi yun napansin ni Jessica. Pero sino ba ang niloloko niya? Natural, ang sarili niya lang. Sa klase ng pagkakaangat ng labi ng babae, kitang-kita niya ang multo ng ngiti na pinipigilan nitong ilabas. He is doomed. She saw it. No need to sugarcoat your minds, thought Montalbano. It won't change the fact na nakita kanya sa isang nakakahiyang sitwasyon. Sabi ng munting boses sa kanyang utak na nakuha pa talagang humalakhak pagkatapos. Wala siyang choice kundi umaktong walang nangyari. He walked proudly to reach her mother's direction to save his face. He don't want to become a laughing stock in front of Jessica. As much as possible, he want to divert Jessica's attention so that she will forget what happened a while ago. He kissed her mama Stephanie's cheek pagkarating niya sa mahabang mesa na puno na ngayon ng pagkain. Ma, nasan si Papa? Tanong niya sa ina habang hinihila niyang upuan na katabi ng inoko pa ni Jessica. Hindi siya manhid na tao para hindi malaman na tila nanigas ang babaeng katabi niya kahit kasama nila ngayon ang ina sa hapag. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ni Jessica, tsaka bumulong. Breathe. Lihim siyang natawa ng malalim ang pinakawalan nitong buntong hininga. Ilang beses pa itong napanunok at saka nagkunwaring nauuhaw at ininom ang tubig na nasa tabi nito. Unaware her mama Stephanie is just enjoying the view. Lihim tong nangingisay sa kilig kaya tumikim ito para kunin ang atensyon nilang dalawa. Nasa kwarto pa. Lalabas din yun maya-maya lang. Po? Nagtatakang tanong ni Xavier sa ina. Hindi niya kasi maintindihan ang sinasabi nito. Sabi ko ang papa mo nasa kwarto pa. Lalabas din yun maya-maya lang. Humahagikik na ulit ng ginang salito, paring anak. Ilang minuto yata bago na proseso ni Xavier sa utak ang ibig sabihin ng ina. Awkward siyang nagpakawala ng tawa. Naturingan siyang abogado napaka-absent-minded naman niya. Naitanong nga pala niya sa ina kung nasa ng papa niya. Nagkalapit lang sila ni Jessica na wala agad sa isip niya ang ginawang pagtatanong kanina. Naramdaman pa niya ang pasimpleng paghahatid ng mama Stephanie sa kanyang paa gamit ang sandal nitong suot. Tinukso siya nito ng patalim kaya napakagat siya ng pang-ibabang labi dahil sa sinusupil ng ngiti. Mauna na nga lang kaya tayong kumain. Huwag na nating hintayin ng papa mo kasi baka gutom na si Jessica. Sige iha, kumain ka na. Inilapit ng mama niya ang special recipe nito kay Jessica. Nakakita naman niya natatakam ng dalaga sa putahing nasa harap. Pero nahihiya yata itong mauna sa pagkuha kaya't siya na mismo nagdagay sa plato nito. Nag-alangan ba tong sumubo pero na makita nagsisimula na rin kumain ng kanyang ina ay sumunod na rin ito. He really loved the sight. Ang gandang tingnan na magkasama magkanang kumakain ngayon ang dalawang babaeng minamahal niya. Tinutokso pa siya ng munting boses sa kanyang isip pero hinayaan niya lamang ito. Total naman hindi naman naririnig ng kanyang mga kasama sa hapag ang kakulitan ng kanyang isip. Kumain na rin si Xavier at baka masobra ng kanyang pagkagiliw sa panonood at mahiya pa ang dalaga. Dumating na rin sa wakas ang kanyang ama at dumalo na rin sa hapagkainan matapos salika ng pisngi ng kanyang ina. Magandang gabi po. Magarang nabati ni Jessica sa bagong dating. Nginitian to ng kanyang ama. Tsaka sinuripan ng kanyang gawin na puno ng panunokso bago muling binalik ang atensyon sa babae. Good evening din, iha. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Jessica, am I right? Matipid nang umiti si Jessica bago tumugon. Yes po, tama po kayo. Lose your shoulders, iha. Hindi naman ako nangangagat kaya hindi ka dapat matense. Pati tuloy si Xavier natatawa rin sa reaksyon ng dalaga. Hindi kasi nito maitago na kabado ito. Siguro dahil itong unang beses na nakaharap nito ang kanyang ama. Hindi na siya nabigla. Karamihan kasi talaga kinakabahan ng mga taong nakakaharap sa unang beses ang isang attorney Ferrer Montalbano. Kasi kahit palabiro ito at alaskador, may pagkastrikto kasi itong tingnan, which is ang pangmalakasang karisma nito. My wife talks a lot about you, especially about your good qualities, and how impressive you are in your chosen field of work. Maganda ka raw talaga.
But seeing you right now in person, mas maganda ka pa pala kaysa sa naisip ko. You really deserve all the praises. Salamat po. Nakaka-flatter naman po ang lahat ng sinabi ninyo. Nahihiyang tugon na Jessica sa kanyang ama. Isusubo niya na sana ang piraso ng adobong manok na nakatusok sa kanyang tinidor nang parang naramdaman niya ang isang masamang puwersa mula sa pwesto ng kanyang ama. So, Iha, kailan ba kayo Pa, tungkol nga pala sa next scheduled trial, pwede ko bang mahingi ang opinion mo? May mga bago kong isusumiting ebidensya. Sinadya talaga ni Xavier na lakihan ng boses para makasingit at di marinig ni Jessica ang sasabihin sana ng ama. Malademonyo ang laki ng pagkakangisi ng kanyang ama at pati ng katabi nitong ginang. Pinagkakaisahan yata siya ng mga magulang. Po, ano po yon? Tanong ni Jessica sa kanyang Papa Ferrer. Wala yon. Eto, kumain ka pa. Wala lang ang laman yung plato mo tapos hindi mo man lang nilalagyan. Marami pa namang niluto ngayon. Kunwari galit na ani niya rito para itago ang kaba. Bakit ba naman kasi sa lahat ng pwedeng itanong ng kanyang ama ay ang tungkol pa sa pagpapakasal? He is not ready yet sa mga ganong bagay. Isa pa, why would Jessica marry him? May nabuo na nga itong sariling pamilya. Mabuti taging tahimik na pagkatapos. Mga tunog na lang ng kubyertos ang maririnig sa hapag. Sinasalina niya rin ng ibang putahe ang plato ng dalaga. Mabutit hindi naman to nagreklamo. Nilalagay niya kasi sa plato nito ang mga pagkain tinitingnan ng mga mata nito, pero hindi naman ito kinukuha dahil nahihiya pa yata sa harap ng kanyang mga magulang. Late na ba ako sa hapunan? Sabay silang apat na napalingon sa may-ari ng boses na pumainan lang sa tahimik nilang pagkain. Unti-unti ang pagsili ng ngiti sa kanilang mga labi na mapagsino ang dumating. Simple lang ang suot nito pero, as usual, nagagawa pa rin itong gawing eleganteng tingnan. Sa kabilang kamay nito may hawak itong wine. Her mother's favorite wine to be exact. Venice, oh my God, kailan ka pa dumating? Week ago na po. The tip of the girl's stilettos made tiny music on their sala. Ang musikang iyon tinungong kinaupuan ng kanyang mga magulang. Nakipagbeso ang mga ito sa babae bago lumapit sa kanya para siya naman ang gawaran ng halik sa pisngi. Hindi niya napansin ang bahagyang pag-ismed nito kay Jessica, pero hindi yun din nakaligtas sa mata ng babaeng natigil sa pagsubo. Sumenyas ang mga mata ng bagong dating. At itinuturo ang kinauupuan ng dalaga. Hindi naman manhead si Jessica para hindi makaintindi. Sa nais itong iparating kaya nagkusa siyang tumayo sa kinauupuan. Nagulat si Xavier sa biglang pagtayo ng dalaga at pati na rin ang Mama Steffi niya. Bakit Iha? Okay ka lang ba? Nag-aaral lang tanong ng ginang. Kasi po, nagliwaliw ang mata ni Jessica bago ay pinagpatuloy ang sinasabi. Malayo po kasi ang sweet and spicy squid sa akin kaya pwede po bang doon ako maupo? Paborito ko po kasi yun eh. Half truth and half lie ang sinabi ng dalaga. Totoong paborito ni Jessica ang sweet and spicy pusit, pero malaking kasinungalingan ang pagsasabi nito na gusto nitong lumipat ng upuan. Pero anong magagawa ng dalaga ay hindi alam ng mga kasama nito sa hapag ang matalim na pagkakatingin ng bagong dating. Sana sinabi mo sa akin, kung alam ko lang edi sana yan ang una kong inilapit sa'yo. Ani Xavier kay Jessica. Aabutin niya na sana ang platong pinagkainan ng pusit, pero mabilis umikot na si Jessica papunta sa kabilang side ng mesa, leaving the chair beside him empty. Venice, dyan ka na umupo. Nako, pwede bang dito na ako umupo? Nakakahiya naman eh. Bumalik ka na lang dito. Mahinhin na sabi ng babae. Hindi, dyan ka na. Komportable ako dito. Sa huling sinabi ni Jessica, hindi mapigilan ni Xavier na magkulat. So doon to komportable pero sa tabi niya hindi? Sa naisip na yon, bumusangot tuloy ang kanyang mukha nang hindi niya namamalayan. Dahil nga sa sinabi ni Jessica, umupo sa kanyang tabi si Venice. Venice is a very independent woman kaya hindi siya nag-abala pang paghainin to ng pagkain sa plato. Parang bilang lang din sa kamay ang nakita niyang ginagawa nitong pagsubo. Maybe she's on diet. Xavier mentally concluded. Ikaw talagang babae ka? Isang linggo ka na palang nandito sa Pilipinas, hindi ka man lang dito sa bahay dumiretso pagkarating mo? Actually po, dumaan po ako dito. Kaso mukhang may isa dyan na nakalimot ibalita sa inyo. Pagpaparinig nito sa kanya. Kung di lang siguro sila kumakain ngayon, baka nakamot na ni Xavier ang kanyang ulo. That's right. He is guilty. Nakalimutan niya talaga. Makakalimutin na talaga yan. Tumatanda na kasi. Tudyo sa kanya ng tumatawang ginang, tsaka ito bumaring ng tingin pabalik kay Venice.
So, saan ka ba ngayon nagsistay? Isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan nito bago sinagot ang kanyang ina. Yun na nga po eh. I'm still looking for a flat to stay. Kaso wala pa ako nakitang nagugustuhan ko so isang linggo na po akong sa hotel na mamalagi. Ano? Eh bakit gumastos ka pa? Tsaka isa pa ba't ka maghahanap ng matitirhan? Eh bukas palagi ang bahay namin para sa'yo. Pack your things tonight. Dalin mo lahat ng gamit mo dito. Your room here is still intact kung hindi mo na itatanong. Alam ko kasi darating din ang time na babalik ka dito sa Pilipinas. Kaya uukupahin mo yon. Kwarto mo yon kahit nung dati pa. Kahit kailan hindi kita tinuring na ibang tao sa amin. Mahabang ani ng kanyang mama Stephanie. Kay Venice. Nakita ni Xavier na tiri-eyed si Venice sa sinabi ng kanyang ina. Pinipigilan niya tuloy na matawa na makitang tila nanunubig na rin ang mata. Napaka-soft-hearted talaga nito. Madali itong maiyak kapag may nakikitang umiiyak. Stop the drama, ladies. The dinner calls for a celebration kaya let's make a toast. Anunsyo ng kanyang ama na ngayon, binubuksan na ang wine na dala ni Venice. Jessica on the other hand is thinking on how to make an excuse para magpaalam na aalis siya kasi feeling niya sisikmurain siya sa nasaksihang kaplastikan ng babaeng bagong dating. Awareness of improper plastic disposal has spread nationwide yet Jessica did not expect na sa lahat ng lugar dito pa napadpad ang makapal na plastic. Natatawa siya na ewan. At first, hindi talaga siya naniniwala sa kasabihang first impression last. Pero ngayon, malulunok niya yata ang sariling paniniwala. Her first impression for the girl beside Attorney Xavier will last for sure. Walang duda. Iha, hindi mo ba kakainin yan? Litong nilingon niya si Mrs. Steffi. Napakurap-kurap pa siya ng ilang beses dahil lahat ng mata nakatingin sa kanya ngayon. Naituro niya ang sarili. Po? Ako po? Sinong kakainin? I mean, ano? Naitanong ni Jessica sa sarili. Masyadong na-focus ang atensyon niya sa pagmamasid sa kaplastika ni Venice kaya hindi niya agad naintindihan kung ano ang tinutukoy ng ginang. Bumungis-ngis ang ginang saka ito sumagot at may tinuturo. Kanina pa kasi nasa ere lang yung pusit na tinusok mo sa tinidor. Baka mapanis yan kakahintay kung kailan mo siya kakainin. Nanliit ang mata ni Jessica sa kahihiyan. Nakita niya ang tinutukoy ng ginang. Nasa malapit lang ang pusit sa bibig niya pero hindi niya yun sinusubo. Kung pwede lang biglang pumutok ngayon sa fireworks display para doon maibaling ang atensyon ng mga ito imbes na sa kanya. Damang-daman niya ang pag-iinit ng buong muka kaya inabot niyang baso ng tubig at madali ang uminom. Pampakalma sa kahihiyan. Sinubo na niya ang nantalang pusit saka nginuya iyon ng may panggigigil. Pasensya na po talaga. Ang sarap po kasi ng pagkakaluto kaya parang nawala ako sa sarili. Palusot niya sa malambing na tono. Napaigtad pa siya nang biglay may dumapo na tissue sa gilid ng kanyang labi. Ang clumsy mo palang kumain, no? Di niya tuloy napigilang bigyan ng masamang tingin ang lalaking alaskador. Akala naman ito kung sino tong malinis. Kaasar? Naku, hindi ko naman. Hindi ko lang kasi napansin eh. Malumaning na tugon niya kay Xavier, tsaka mo rin nang ibinalik ang atensyon sa pagkain. Kung di lang sana mapapansin ng iba pa nilang kasama sa hapag, baka nilasog-lasog na niya sa paulit-ulit na pagtusok sa tinidor ang pusit. Paano ba naman kasi muli na namang sumingit ang pang-asar si Xavier? Mabuti pa, dyan na lang sa tabi mong ilagay ang tissue. Mukha kasing palagi mo na lang di napapansin na lumalampas yung sauce sa labi mo. Parang may mental note na biglang lumitaw ngayon sa utak ni Jessica. Stay calm no matter what. Losing your self-control means you let the evil win the battle. Sobrang pogi pa naman ang demonyong kaharap niya ngayon pero grabe, hindi niya talaga matik. Napaka-insensitive ng halik. Dilaan mo kung gusto mo. Parang kasalanan ko pa talagang may pagnanasa ka sa labi ko, kaya ka pa parang pusa dyan na hindi makamaanak. Malakas na bulyaw niya, sa isip-isip niya. Paano ba naman niya magagawang ibulyaw yon? Ng totohanan, gayong ang atensyon ng magulang nito ay palipat-lipat ngayon sa kanilang dalawa ng binata. Tita, may mga pasalubong ho ako sa inyo. Hindi ko po nadala ngayon kasi naghahol ako sa oras. Bukas ko na lang dalhin since dito naman na ako titira. Agaw atensyon ni Venice. Nakagat na lang ni Jessica ng palihim ang dila. Muntik nang lumabas sa bibig niya ang line na, ay, sumasapaw. Mrs. Montalibano smiled widely as her attention diverted to Venice. Kitang-kita ni Jessica sa mukha ng ginang na masaya talaga ito sa pagdating ng babae. Mukhang close talaga ang mga ito. Sus, ikaw talaga. Ini-spoil mo talaga ako. Ani Mrs. Steffi kay Venice.
Mahal lang talaga kita, Mama. Sa narinig, nalunok tuloy ni Jessica ng buo ang bagong subo pa lang na pusit. Tumagilid yata yon sa kanyang lalamunan kaya nabilaukan talaga siya. Nakita niya parang tatayo si Xavier sa kinauupuan nito para daluhan siya pero tiningnan siya ng matalim ni Venice. Hindi na naman yon napansin ng mga Montalbano kasi lahat ng atensyon ng mga ito ay nasa kanya. Puno ng pag-aalala ang mababanaag sa mata ng mga ito. Pasimpa niyang sinenyasan si Xavier na wag na itong mag-abala pa. Binigyan naman siya ng papa ni Xavier ng tubig, kaya nilagok na agad iyon para maalis ang pusit na humarang sa kanyang lalamunan. Pasensya na po, napasobra na yata ang kain ko kaya ang pusit na mismo ang gumawa ng paraan para tumigil na ako kakasubo. Pabiro niyang ani. Nakita niya ang natatawang reaksyon ng mga ito sa kanyang sinabi bukod sa isang plastic na nasa gilid. Ang sarap ihambalos kung di sana ako magiging kontrabida sa eksena. Naiusal ni Jessica sa sarili. Bumalik sa pagkain ng mga ito, kaya pasimpa siyang tumikim. Gusto na niyang umuwi at baka kasi kung magtatagal pa siya dito sa mga Montalbano, mas lalo lang siyang pag-initan ni Venice. Bakit iha? Nagdadalawang isip man dahil isa siyang tong bisita, pero atat siyang umuwi. Baka akalain ng mga ito na hindi naging maganda ang naging pagtungo ng mga ito sa kanya kaya't nagmamadali siyang umalis. Gumagabi na po kasi masyado. Uuwi na po ako, bawal po kasi ako magpuyat. Nakakasama sa baby. She is guilty. Ginamit pa niyang rason ang sanggol na wala pang kaalam-alam. Baka pigilan lang siya ni Mrs. Montalbano kung ibang rason ang sinabi niya. Knowing Mrs. Steffi, hindi siya nito pauuwian ng basta-basta lang. Kitang-kita pa niya ang panghihinayang sa mukha nito dahil aalis na siya pero she did not utter a word of disagree. Dahil ang bata ang ginawa niyang alas. Sige iha, basta bumalik ka dito sa sunod ha? Matapos sabihin niyon kay Xavier naman ang binalingan nito ng tingin. Xavier, ihatid mo si Jessica. Masyadong madilim sa labas. Delikado ko siya ng mag-isang babiyahe. Instant panic talaga ang naramdaman ni Jessica. Diyos ko, iniiwasan nga niyang mapagsolo sila tapos ngayon, ito pang maghahatid sa kanya pa uwi. Malamig naman ang bahay pero pinagpawisan biglang palad niya sa pagkataranta. Ako na po maghahatid sa kanya, tita. Maaga pa naman ang oras na to para sa akin kaya idadaan ko na lang siya bago ko tumuloy sa hotel. Nga pala, Xavier, matulog ka ng maaga tonight, ha? Your eyes are in a bad shape na. Pang-famas talaga ang acting ng bruha. Kating-kati na si Jessica ang barahin ng mga salita nito, pero matinding pagpipigil talaga ang ginawa niya para di tuluyang sumabog ang sarili. At least natulungan siya nitong hindi siya maihatid ni Xavier. Ihahatid na lang kayong dalawa. Wag na! Sabay tuloy silang nagkatinginan ni Venice dahil sa magkasabay nilang pagsagot. Mukhang walang gustong magpahatid sa'yo. Kawawa ka naman. Hindi tuloy malaman ni Jessica kung anong dapat i-react. Matindi talaga ang tama ng papa ni Xavier. Ngayon niya lang to na-meet in person pero ramdam niya na kaagad na alaskador ito sa nag-iisa nitong anak. Medyo nakadama siya ng guilt dahil ewan, pero may nabasa siyang kung ano sa mata ni Xavier na nagsasabing, gusto kitang ihatid. Pwede naman yon, di ba? Pasimple niya tuloy kinurot ang sariling hita para saktan ang sarili. Napaka-assuming, Diyos ko. Natigil lang siya sa iniisip na makitang tumayo na mula sa pagkakaupo si Venice. Kadarating pa lang nito tapos hindi man lang nito nigalaw ang pagkain nilagay sa plato. Tumayo lang din siya matapos pahiran ang gilid ng labi ng tissue. Aalis na ba talaga kayo? Pwede namang dito muna kayo magpalipas ng gabi, di ba, Han? Baling nito sa asawa. Tumango-tango ang papa ni Xavier bago nitian pabalik ang asawang halatang naglalambing. Bakante naman ang kwartong katabi ng study kaya pwedeng dumito ka na muna, iha. Sabi mo nga kanina, delikado para sa iyong umuwi, lalo na't hindi na bata ang gabi. Parang gusto tuloy batukan ni Jessica ang sarili. Nagamit pa tuloy namang ito ang ginawa niyang rason. Nakakayang ipagpilitan ng gusto niya lalo't kita sa mukha ng ginang ang kagustuhang dito na siya magpalipas ng gabi. Ano po kasi, Isabel? Tawag ni Mr. Ferrer Montalbano sa dalagang papalapit na may dalang pitsel na mamawis pa sa lamig na juice. Bakit ang dami yung kwarto katabi ng study room? Doon matutulog si Jessica? Sige po, sir. Sagot ni Isabel sa among lalaki tsaka nilapag ang pitsel ng juice. Akto pa sana nitong sasarinan ng braso nila pero sinenyasan to ni Mr. Montalbano na hindi na kailangan. Siya? Eto't hindi nakapagsalita ulit pagkatapos ng pagsapaw ng isang attorney Ferrer Montalbano. Ano pa ang magagawa niya? Mukhang wala na talaga siyang takas. Ano nga ulit yung sasabihin mo, iha? Po?
At nang magets ang tinutukoy nito, tumawa siya. Ewan niya kung nahalata namang ito ang awkwardness sa kanyang pagtawa. Wala po. Nakalimutan ko na po. Nauna tuloy siyang nagsari ng juice sa baso, tsaka dire-diretso ang ginawa niyang paglagok. Huli na para magsisi nang maramdaman niya ang tila pagbara ng yelo sa kanyang lalamunan. Kabad trip? Ilang beses pa kaya akong mamalasin ngayong gabi? Ano pa kaya ang mapapasok sa bibig ko sa gabing to at magbabara na naman sa aking lalamunan? Ewan pero biglay natampal niya ang kanyang bibig dahil sa naisip. Dama ang pag-iinit ng kanyang mukha. Nagtatakang mga ekspresyon ng mukha ang nalingonan niya sa mga kasama sa hapag. Sino ba namang matinong tao ang hindi magtataka sa ikinikilos niya? Mukha siyang engot sa harapan ng mga to. Sobra-sobra na ang nangyari sa gabing to, so she decided to take her exit. Mauna na po ako sa inyo. Inaantok na po kasi ako eh. Dapat na rin magpahinga ng baby ko. Enjoy your meal po. Magarang na pamamaalam niya sa mga Montelibano. Yes, sa mga Montelibano lang, period. Tinangoan siya ng mga magulang ni Xavier. Ewan niya lang kung ano naging reaksyon ng lalaki sa pamamaalam niya. Iniwasan niya itong makatagpo ng mata. Nagdesisyon siyang tumalikod na para tunguhin ang daan kung saan pumunta si Isabel. Naka-6 na hakbang pa lamang siya nang marinig niya ang pagsasalita ni Mrs. Montalibano. Mag-ingat ka sa biyahe, Venice. Hinay-hinay lang sa pagpapatakbo. Alam mo naman, delikado sa kalsada. Magdiriwang na sana ang kalooban niya dahil sa wakas hindi niya na makikita pa ang babae pero nalaglag ang kanyang panga sa narinig na sagot nito. Siguro tita, dito na lang din ako matutulog. Ngalang na rin po kasi mga tuhod at braso ko sa kababiyahe at kakamit ng mga clients ngayon. I will occupy my room po tapos iwan nyo na po kayong mag-abala na ipaayos ang kwarto ko. Kayang-kaya ko na po yun. Mas mabuti kung ganon. Sige iha, magpahinga ka na rin.